Magsisimba kami today at ayan, may pa outfit check ang buntis. Fast forward, pag galing namin sa simbahan, kumain lang din kami ng almusal sa lugawan. Katabi lang din naman yun ng bahay nila Dormy. Ang schedule ko ngayong araw, maglinis ng kwarto namin. Tapos habang nasa CR pa si Dormy, ako muna nagtingin ng tindahan. Heto nga, at habang wala pa bumibili, kung ano-anong naiisipan ng buntis na ito, nilaro ang kanila. Nag-online selling. O, pakimay na lang po. Maya-maya nga din noon, tapos na din si Dormy dumumi, kaya naman siya na yung nagbantay dito sa tindahan. Pagpasok ko ng kwarto, agad-agad ko na rin sinet-up yung camera para naman makita ng mother-in-law kung gaano ako kasipag. Uy, hindi. Medyo matatagalan niya ako sa paglilinis ko na to, kaya tinali ko na rin muna yung buhok ko. Tinanggal ko na rin muna yung mga nilagay kong stuff doon sa bag ko na gamit ko sa pagsimba para mailigpit ko na rin tong bag. Nilagay ko na nga rin sa lagayan itong mga snacks na nabili ko kasi gusto ko talaga na may mga nakakain, especially kapag biglaan ako nagugutom in the middle ng shift ko. Wala pa talaga kami maayos na lagayan ng mga snacks, kaya doon ko na lang muna nilalagyan sa may vacant space ng aparador ni Dormy. Tinawag din ako ni Dormy kasi dumating na yung mga order ko na napaisip ako ano naman kaya itong mga pinag-order ko na to. Dahil ayoko talaga may naiiwan sa utak ko na tanong. Eto ang sagot. Chinek ko na sa phone ko kung ano yung order ko ba na yun. Nung nalaman ko na nagpatuloy na rin ako sa mission ko ngayong araw ang maglinis ng kwarto. Okay naman maglinis ng kwarto, nakakalibang siyang gawain para sa akin. Kaya lang sa kwarto nito ni Dormate, medyo challenging lang kasi masikip talaga siya. Hindi ka basta-basta makakapaglipat ng mga gamit. Fast forward ko na rin kasi hindi na rin ganun kabilis yung kilos ng buntis na ito. Tapos, pinagpatan ko lang naman yung mga unang kumot bago ako magwalis at pagkatapos ko naman magwalis, saka ko na yun ulit ibabalik. Lately nga, madaming ganitong insekto sa amin. Langgam yata to yung may pakpak siya. Tapos kadalasan, pag nakikita ko sila, ganyan, patay na sila. Tapos naisip ko, siguro nga langgam talaga sila. Tapos parang ayun na yung pinaka-max ng edad nila kaya mamamatay na din sila. Sa part na to, sinimulan ko na rin magwalis. Tapos, inuna ko na yung dun sa may corner. Nilagay ko na rin dyan yung bedsheet kasi kagaya nga ng sabi ko, masikip lang yung space. Kaya hinabit ko na yung dito sa may side na to kung saan ako nakapagwalis. Para pag usog ko nung kama, hindi ko na siya ulit gagalawin mamaya. Pagkatapos ko malinis lahat ng ilalim na part, ito, iniligpit ko na rin ulit kung ano yung mga nakalagay sa higaan namin. Unti-unti pa yung nakaramdam na ako ng hingal at napa-water break na ang buntis. Pagkatapos sa higaan, dito naman ako naglinis sa may work from home setup ko. Hindi na rin ako gaano nagtagal doon kasi araw-araw ko naman siyang nililinis tuwing pagka-out ko ng trabaho. Dito lang din ako medyo nagtagal kasi mula talaga doon sa may taas, nilinis ko siya. Ang dami na ding alikabok. Dito naman banda sa vanity mirror, mabilis ko lang din siyang nilinis kasi every Sunday ko naman din siyang nililinis. Pagkatapos sa vanity mirror, dito naman ako sa clip fan namin. Tamang punas-punas lang din yung ginawa ko dito kasi last Sunday, nugasan ko naman siya sa may lababo. Pagkatapos na may tinupi ko na itong mga damit para malagay ko na sa aparato. Tapos habang nagtutupi ako ng damit, eto nga, nagbubultetas ako kasi yung utak ko gumagana din. Isip ako ng isip, ano pa kaya pwede kong gawin sa room namin para talaga maging spacious pa siya. Paano ba naman ilang buwan na nga lang din ilalabas na yung kambal at wala pa talaga kaming mapapwestuhan ng mga lalagyanan nila ng staff kagaya ng mga damit, essentials and all. Kaya harinawa, sana maayos namin itong room bago pa lumabas yung kambal. Ito na rin pala yung final look ng paglilinis ko dito sa aming kwarto. Actually, nadoktungan pa yung paglilinis ko na to. Pero sa next video ko na lang ipapakita kung ano yan. O siya, bukas ulit.